Yo, yo, yo! Alam ko na miss nyo ito. Subscriber si Lakbot Stories SHS mula po sa mga pinadala ninyong kwento at karanasan sa Sindak Stories 2008@gmail.com. Sa puntong ito, kasama po natin syempre ang Macdebs Pharmacy na matatagpuan sa 1142 Asuncion Street, Barangay 4 sa Tondo, Manila. Thank you! At sa lahat po na may mga medical needs, meron po sila dyan ng mga check-up at syempre ganoon na rin sa lahat ng mga medical supplies na kakailanganin ninyo. Nako, puntahan na po. Parang convenience store ito ng mga gamot dito po at mga medical supplies. Syempre ang Macdebs Pharmacy, caring beyond prescriptions. Okay, maraming salamat dahil kasama po natin sila sa oras o sa episode na ito para syempre mailahad ang mga kwento ni na Laika, Chai at si Jean. Ang apelyido mo ba, Laika, ay Virgin? Wala, ayoko na. Laika Virgin. Anyway, ang mga kwento po nila, tatlong centers na naman. Para po sa SHS. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ang babaw ko talaga, no? Pagpasensya nyo na po. Tinatawa ko na lang yung mga maagang stress natin. Anyway, eto nga ang kwento po ng isa sa mga legit na subscriber at listener natin from Spotify na ngayon po ay nagbabahagi dito sa ating YT. Sabi niya, 16 years old pa lamang daw po siya at itago na lamang daw natin siya sa ngalang Laika. Isa po akong anak ng pastor at dahil doon nakatira lamang po kami sa katabi ng church. Oy, biro lang Laika yung kanina ha. Oo, bawiin natin. May pastor eh. Sorry. Ano lang yan, joke lang ha, Laika ha. Ganon dito ha, wag kang masyadong ano. Anyway, okay, proceed na tayo sa kanyang kwento. Since 16 years old pa ako noon. Okay, 16 years old pa ako noon, sabi niya. So, ano na, okay. Hilig ko noon na magpuyat habang naglalaro sa cellphone. So habang naglalaro po ako, narinig ko po na meron pong nag-play ng piano sa church, which is katabi lang talaga nung bahay namin. Nung unay hindi ko po talaga pinapansin yun dahil ang akala ko yun ay yung pianista namin sa church, pero nung tinitingnan ko po yung oras, nagulat ako dahil 12 na po ng hating gabi yun at imposible naman na mag-practice sila ng ganong oras. Kaya na-curious po talaga ako at lumabas ng bahay para silipin kahit man lang sa window kung sino yung gumawa ng tunog. Sa pagkakatanda ko, hindi rin po pang church yung piyesa na plinay niya, kaya nagtaka ako at lumabas para tignan kung sino yun. So bago po ako nakalabas ng bahay, chinek ko po muna kung gising yung mga magulang ko kasi kung lalabas ako ng ganong oras at nahuli ako, tiyak ay pagagalitan lang ako. So nung nakita kong tulog sila, lumabas na ako agad ng bahay para tignan kung sino yung tumutugtog ng piano at laking hilakbot ko talaga, Sir Red, nang makita ko po sa pagtingin ko sa window na meron pong batang lalaki na tumutugtog ng piano. Nag-isip pa nga ako noon kung sino yung batang lalaki dahil ang church pianist po namin ay babae, ngunit ang nakita ko ay isang bata din at habang nakatingin ako sa kanya, bigla din siyang tumigil sa pag-play ng piano. Unti-unti po siyang humarap sa akin at sa sobrang takot ko, hindi po ako agad nakaalis sa aking kinatatayuan. Kitang-kita ko po ang itsura ng bata at siya po ay duguan. Bigla po siyang tumawa at hindi ko po alam ang gagawin ko nung time na iyon dahil sa labis na takot. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi ni Laika dito po sa ating SHS. Ano nga ba ang iba pang mga nangyari yan ang ating alamin sa karugtong ng kanyang kwento, pero
dito mo talaga masusubukan yung mga tao, no, kapag nakakita ka talaga ng mga unusual or sabihin na natin talagang something paranormal na hindi mo talaga mahanapan ng kasagutan. Ako kasi personally guys, hindi ko pa talaga masasabi kung ano yung pinakapakiramdam nung kapag halimbawa nasa sitwasyon ako ni Laika na nakita ko na meron talagang tumutugtog na, di ba, na ghost, nagduguan na bata, sabi kong ganon, sa loob mismo ng church, tapos nakalock pa yung pinto ng church. So paano siya makakapasok? So parang ganon. Hindi ko masasabi kasi yung feeling kasi hindi ko pa naranasan yun eh. Hindi ko pa talaga alam kung bakit, at para sa akin ironic na sabihin man natin na ito hindi sa ginajudge ko si Laika, pero di ba sabi nga niya anak siya ng pastor. So first and foremost, alam mo dapat na, di ba, ipagdasal mo agad, parang ganon, di ba? O kaya mag-usal ka na dasal kahit sa isipan mo lang or kahit mahina lamang gamit ang iyong bibig. Dahil talagang di ba, yun yung orientation mo since nung lumaki ka. Di ba? Nasa church, mga ganyan. At parang nawala sa isip niya na tumawag man lang sa Panginoon o kaya, di ba, mag-pray man lang, parang ganon. So kung ano pang pwedeng iusal niya na dasal para mawala o maalis man lang siya sa sitwasyon na yon. Pero kasi katulad ng sabi ko kanina, hindi ko kasi alam talaga yung pinaka-feeling o yung talagang masasabi mong pakiramdam pag ikaw na yung nakakita na maaaring ganyan nga matutulala ka talaga. Hindi dahil sa iniisip mo kung paano nakapasok dun sa loob yung batang yun Bakit duguan siya? O kaya sabihin na lamang natin na bakit ganun ang itsura niya? Sabihin na lamang natin na ganun. Di ba kasi talagang iba daw yung feeling kapag nakakita ka ng ghost, at lalong-lalo na sa ibang mga na interview natin tungkol dito, mga klasiko sa NU noon, sinabi nila na hindi mo ma-explain sa umpisa, lalong-lalo na kapag first time, kasi parang may magnet daw, something, may parang frequency, may ganun-ganun pa silang nalalaman na parang mag-a-attract talaga, na parang yun yung magmamagnet sa paningin mo para titigan lalo talaga yung ghost. Parang ganun. So I don't know kung ganun din lang po yung inyong paliwanag dito. Maaari nyo i-comment dyan sa ating comment section. Malayang-malaya kayo magsabi dyan ng mga idea ninyo na alam mo yun, connected naman sa pinag-uusapan natin dito sa ating SHS. So kung ano man po yan, welcome yan, at atin pong babasahin kung ano man yung masasabi ninyo, mga bits of information, once na ma-screenshot na po at ma-submit sa akin din ng ating mga admin. Pero ang alam ko, mag-order ka na ng ating kape ni Lola Trinidad, drip coffee at steeped coffee. So sabi ko nga, ang steeped coffee po ay kaiba sa pagpe-prepare sa drip, dahil ang steep ay parang sa tibag lang kung paano ipine-prepare ang tsaa. Okay, so pupur mo lang yung hot water and then i-brew mo lang, hayaan mo lang doon, ibabad mo lang for 3 minutes, okay na yun. Swak na yan. Same taste, and of course, mas masarap dahil natural. Diba? Walang prinosesong kahit na anong chemical dyan. And bukod nga dyan, syempre, sabi ko nga, mas healthy po na coffee kung gusto ninyo. Syempre, ang kape ni Lola Trinidad, corn, malunggay, and mangosteen coffee. So available na po yan. 3-in-1 yun guys, hindi po siya corn, malunggay, kala nyo tatlo, hindi po, 3-in-1 sa isang pack. Syempre 3, alam nyo na yun, na-explain pa ba natin yun? Malalaki na kayo. Okay, so yun, hanapin nyo na lang po sa ating HTV merch o para sa ganun makapag-check out ka na bago ma-check out ng iba. Maraming salamat sa mga repeat purchase at sa mga umorder po kamakailan, lalo na nung 99, at ito na, abangan niyo yung 10-10, sigurado yan dahil meron pong big discounts. Samahan nyo na rin po ng shirts para syempre meron naman kaming remembrance sa inyo at maging kaisa namin kayo sa mga proceeds nito doon sa ating sinusuportahan na advocacy. Okay? Second story pa lamang po tayo para sa mga latecomers, habang inabutan na yung kalagitnaan ng pagdadaldal ko dito. So ito naman po ay kwento na ibinahagi din po ni Chai sa ating email, sindakstories2008@gmail.com. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Magandang araw po sa lahat. Hindi na rin po kasi bago sa akin, Sir Red, yung mga kwentong katatakutan. Gawa po ng meron po talaga akong taglay na third eye simula na pagkabata. So tawagin nyo na lamang po ako sa palayaw kong Chai, at ako po ay tubong Isabela, ngunit maagang lumuwas ng Maynila
para makipagsapalaran, magtrabaho, and at the same time mag-aral. 13 anyos pa lamang po ako nang una akong napadpad sa Maynila. Unang taon ko po iyon sa high school habang namamasukan bilang yaya. Pero wala pong kinalaman yun sa ibabahagi ko. So na SKL only. Wala lang, gusto ko lang pong malaman ng mga listener nyo na ganun ako kasipag. Sabi niya, Eddie, you already. Ikaw na. Sabi nga nila, di ba kapag tamad ka, ipagawa mo daw sa iba. Baka ikaw na Chay, yung hinahanap natin. Anyway, sumadako na tayo sa totoong kwento. Katatapos ko lang po ng high school sa mga panahon na yon. So magbabakasyon na rin. Ang kapatid kong mas matanda at mas maganda daw sa akin ay kasalukuyang nag-work bilang sales lady sa isang mall sa Commonwealth. Alam niyo po siguro kung anong mall yon. Opo, gets ko na. So dun din po siya kumuha ng bed space kung saan malapit lang sa pinapasukan niya. Naisipan ko pong dumalaw sa kanya isang araw at natatandaan ko ang 7 PM na ako nang makarating sa tinutuluyan niya. Nadatnan ko pa po siyang nagbibihis nadatnan ko po silang bihis na kasama niya sa room. Kaya tinanong ko kung saan sila pupunta at ang sabi ay magka-clubbing daw sila. And of course hindi daw po ako pwedeng sumama. So maarte po niyang tugon iyon talaga. Sabi pa niya, exact words Sir Red, magka-clubbing kami and you're not allowed to go with us. Pero sabi ko naman, wala akong kasama dito. Ang sabi niya ay okay lamang daw. Kung halimbawa may kailangan ako, andyan lamang daw sa kabilang room yung landlady. Pero nagsabi pa ako na, ate, pero wala nang pero. Sige na't malilate na kami. At lumabas na sila agad ng room. Ngunit ilang saglit lang ay muli siyang dumungaw sa pinto. Sa taas ng double deck ako natulog. Yun din po kasi ang inutos sa akin ng aking ate. Bukod pa doon, sinabi niyang wag ko na daw silang hihintayin at matulog na daw ako doon. Wag naman din daw ako mag-aalala dahil wala naman daw pong friendship na nakatira, which is alam niyo na kung ano tinutukoy ni ate dahil aware naman siya sa gift ko. So matapos akong magmuni-muni, nakatulog na ako. Hinayaan kong bumukas yung bintana na katabi lang ng higaan. Tutal naman ay may grills ito at sobrang alinsangan din nung gabing yun. Hanggang sa naalimpungatan ako dahil sa malakas na paghinga na naririnig ko, subalit hindi ako nag-abalang idilat ang aking mga mata pagkat sa isip ko pa lamang, baka tulad lang ng mga naranasan kong bigla na may umiiyak sa tabi kahit wala naman akong kasama. As in kumbaga Sir Red, lumang tugtugin na talaga ito para sa akin at sa sobrang dalas ay nagiging immune na ako. Ngunit marahas akong napadilat nang may naramdaman akong matalas. Napabilis. Meron daw siyang matalas na bagay na parang sumusundot sa braso ko, kasabay ng angil ng di ko malaman na kung anong klaseng hayop. So pagdilat ko, medyo tigalgal ako nang makita si Red, ang isang matandang babae na tumutulo pa yung laway at ang gulo-gulo ng buhok. Kinilabutan ako legit at matalim talagang nakatingin sa akin habang pilit niya akong inaabot. Malinaw kong nakita yung wangis niya, Sir Red, gawa nang hindi ko pinatay yung ilaw. Pagkatapos po nun, nagtungo ako agad sa kusina at kumuha ako ng asin at bawang na sana'y ibibigay ko doon sa matanda sa paniwalang siya ay isang aswang, ngunit pagbalik ko ay wala na siya. Tulad siya ng ex ko, sir, na hindi marunong mag-antay. Hay nako, ito na naman. May hugot talaga eh. Ito si... Halika dito, Chay. Halika dito ba?
Konyatan kita. Anyway, hanggang dito na lamang daw kasi di daw siya marunong magkwento talaga. Sabi niya, segue lang daw yung tungkol sa ex niya. Segue lang daw. Okay, guys, correction lang, kapag nagsisegue, nagtatype kayo or as in ini-spell out ninyo ang segue, it should be S-E-G-U-E. Yun po talaga yung tamang spelling at hindi po S-E-G tapos way na W-A-Y. So yun lang just something for you to know para ka naman. So sabi niya dito, meron pa daw po siyang ibang mga karanasan sa mga pugot na ulo, black and white lady, lolong nakabarong at yung mga umiiyak daw po sa tabi niya habang siya ay natutulog. At minsan pa nga daw po ay nakakita na rin siya ng duwende at tikbalang. So sabi niya dito ay kikwento daw niya yan sa susunod. Salamat. Sana sundan mo na to agad si Chai para nang sa ganun ay maisalaysay natin at magawan natin ng full compilation itong mga karanasan mong ito, okay? You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So talagang legit guys, yung sinasabi ko sa inyo na kinilabutan talaga ako, yung parang merong parang na-feel ko rin na sa braso yung merong alam mo yon, yung matigas na bagay na parang pangil, parang ganun, di ba? Parang ganun na i-imagine ko Ito kasi yung gusto ko sa lahat ng mga ginagawa natin sa SHS guys, yung ako mismo yung nag-i-imagine din sa kwento ninyo at pinagpapalagay ko yung sarili ko na naroroon sa kwento. Katulad din nung kung paano niyo nararamdaman yung pagkwento natin sa mga series, sa mga standalone nating episodes. So ganun naman sa SHS, baliktad naman, di ba? Para nang sa ganun ay ma-feel ko rin na hindi lang pala ako yung nakaranas dito, just in case pareho tayo ng experience or mas malawak pa yung magiging kwentuhan natin patungkol sa mga iba't ibang klaseng elemento at hindi lang yung parang Junjun stories, kung ano-ano pa mangkukulam, mga ganyan, di ba? Para nang sa ganon, marami pa palang iba katulad nito. So sana makwento mo sa susunod na compilation o sa susunod na isisend mo sa amin, Chai, yung mga anong nangyari, anong ginawa mo, di ba dito sa kala ko ba ka na, sanay ka na. So kung halimbawa natakot ka sa part na ito, sa experience mo to, ibig sabihin first time na nangyari to. Ganun ba yon? Di ba? Kaya yon, matandang babae tas tumutulog na yung laway. Baka si Aling Del to. Sa lagubang ni Aling Del, ayan po, naka full episode Mateo Lloron Chodoro at ang batang ipinanganak sa haunted house. Naka full episode na Loving Memory of Mary Cherry Chua. Naka full episodes na po yan. At abangan po niyo, sana ay umabot ang ating Halloween special. Ngayon pa lamang pinaplug ko na kahit wala pa talaga kami napoproduce. Ang aming hinihintay lamang po talaga namin Go Signal. Wala pa talaga. Anyway, pang hype lang. Third story and last story na po natin. Ito po ay maikli lamang, sabi niya dito. At siya po kasi ay alumni daw po siya sa isang Catholic school sa Bulacan. So hindi na natin masyadong very particular dahil alam ko iisa lang itong Catholic school na ito kung babanggitin ko pa yung bayan kung saan ito sa Bulacan. Kagagraduate lamang daw po niya last year, grade 12, at simula daw po nung grade 7 siya, doon na siya nag-aral. At simula nga daw po nung pagpasok niya ay marami na rin daw po siyang nadidinig na mga kahihilakbutang kwento at ito nga yung kanyang isasalaysay. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So ito po, Sir Red, ay kwento po ng friend ko na kwento lang din daw sa kanya. Ito po ay nung nangyari na maaga daw po silang pinauwi sa isang araw na yon dahil may meeting yung mga teachers. So bago raw po mag-start ang meeting ay chinek daw po muna ni ma'am, at hindi ko na po papangalanan, yung bawat room ng grade 7 para masigurado na wala na daw pong naiwang estudyante. So nung nag-check nga daw po siya, as in halos lahat at isa-isa nga daw po niya chinek yung room. So nung nandun na daw po siya sa last room na malapit sa boys restroom, may nakita daw po siyang bata sa tabi ng aircon at ito ay bigla daw pong nagtago sa likod.
Ang ipinagtataka lamang daw po ni ma'am, hindi ito naka-uniforme. Kaya doon na daw po na-gets ni ma'am na hindi ito isang estudyante doon at mas lalong hindi ito tao. Kaya agad daw po siyang napatakbo pababa dahil sa labis na takot. So ito naman din pong isa pang kwento, Sir Red, ay nangyari doon sa CR ng mga grade 7. Wala namang nakakaramdam ng something dito talaga, including me. Sabi niya nung ako'y nag-aaral dyan. Pero ang nakapagtataka lang kasi ay kung bakit laging may buhok sa lahat ng cubicle. As in yung buhok na mahaba na parang nalagas. So anong itsura nito? As in kumpul ba ito? As in yung parang bang ginupit na buhok or parang strand lang siya? Kasi kung strand, it's a normal lang siya sa mga di ba yung mga naglalagas na buhok, di ba? Malay mo lang. Buti na lang buti na lang talaga nilinaw mo na buhok na mahaba na parang nalagas. Baka kasi kung kulot yan, baka iba yan. Iba. Lalo na kung meron kayong sabon dyan sa CR na yan, tapos bigla mo nakita, bakit may kulot na buhok sa sabon dyan sa CR? Yun lang daw po, pero maraming salamat, sabi niya dito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Bakit may kulot na buhok sa sabon? Anyway, maraming salamat po. Ito sigurado may mga ilan na po malamang kung ikaw ay tiga Bulacan at medyo familiar sa'yo yung kwentong ito. Sabi dito ng ating sender, ilang beses na or ilang taon na daw ito nagra-rounds, parang paikot-ikot daw yung kwentong ito, as in parang pinapasa per batch yung mga kwentong ito. So malamang sa malamang, sabi niya, marami kayong listener dito kasi sa bayan na ito, Sir Red, sabi niya. Kaya alam ko na may makaka-relate sa akin kung itong Catholic school na ito sa isang bayan sa Bulacan na may ganitong kwento, sabi niya. So sana nga pero magkagayon man, wag nyo na lang babanggitin sa comment section kung sakali man na alam mo na ito, kung may mga tiga Bulacan tayong tiga pakinig dyan, para nang sa ganun din naman po ma-spoil at baka magalit sa atin yung pamunuan itong Catholic school na to, di ba? Kasi tinatago daw nila itong mga accounts, itong mga kwentong ito, para nang sa ganun. Syempre alam nyo na yan, guys. Alam nyo na lahat naman ng eskwelahan laging may ganyan, lalo na kapag Catholic school. Kasi pag sinabing Catholic, it's, di ba, para kasing holy ang datingan, pero ironically may nangyayari pa rin at may nagpapakita, may mga paranormal entities pa rin, mga ganyan, di ba? Kaya yun yung parang pinoprotektahan nila yung pangalan nila para nang sa ganun na hindi naman matakot yung mga enrollees kung sakali may mga bago dyan, di ba? Maraming salamat po sa pakikinig sa akin at sa syempre pagnamnam ng mga kwento natin sa mga senders natin ngayong araw na ito, katulad na lamang po ni Nachay, si Laika at si Jean. Once again, ako po si Red. Tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV Positive. Maraming salamat, channel members, at sa mga solid HTV Positive nating regular listeners and silencers, at sa mga newbies, lalong-lalo na sa kasama po natin ngayong buwan ng Macdebs Pharmacy, matatagpuan sa 1142 Asuncion Street, Barangay 4, Tondo, Manila. For all your medical needs, punta lang sa Macdebs Pharmacy. Thank you! Caring beyond prescriptions. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.